Sa wakas, tahimik ang bahay ng 2 oras. Kasi ano man naman yung nag-earn ka ng pera, pero waldas dito, waldas doon, hindi ka naman marunong mag-invest, hindi ka naman marunong na magplano, mag-budget ng pera mo, bagsak ka. No, na kahit na gaano ka maghanap buhay, anong klaseng paraan yung gawin mo, malinis na paraan man yan, or maruming paraan man yan. It's so hard at alam ko sa buhay na meron ka sa 6 na taon, kasama kami ng mga anak ko na pwede kang mamasyal kahit saan, nagpapaganda ka, maganda yung kuko mo, nakakapag-perfume, nakakapag-lipstick, sakay ng eroplano, nakakapag-wifi, nakakapag-vlog, lahat. Nakakakilala ng mga tao, naging ano ka, local celebrity ka dito, picture doon, lahat yan. Lahat yan ay hindi mo mararanasan, posibleng hindi mo na maranasan dyan sa bansa ninyo. Good morning guys. Time check is kailangan malaban yung mga damit ngayon kasi merong araw para malabas sila sa init ng araw. Time check ngayon ay alas 6 ng umaga. Nailuto na ni Mama kagabi yung isda na bulinaw. Bulinaw. At ginawa ni Mama paksiw. Nag-request ako kasi sabi ko, Ma, ikaw na lang tira nitong paksiw natin na bulinaw. Ayan. So, nagluto ni Mama. Diba? Sarap. Ang bango-bango. So, sa wakas, hindi na siya frozen na bato. Edible na siya. Kailangan lang gawin, lutuin, at huwag maging tamad. Yan ang golden rule ng buhay. Kapag hindi ka tamad, never kang magugutom. At kapag maayos ka na tao, maraming opportunity yung darating sa iyo kasi may bago na namang oportunidad sa buhay ko, guys. Mamaya tsikahan ko kayo. Sunod-sunod yung mga magagandang blessing sa buhay namin ng anak ko. Yan nga laging sinasabi ng ate ko sa akin, ng mga kapatid ko. Sabi nila sa akin nung nag-uusap kami, umiiyak sila para sa akin kasi hindi nila alam na ang dami na palang point na bigat na sa akin lahat. Pero pinagpatuloy ko kasi nga nag-oo ako, responsibilidad ko. Sabi ng ate namin, ng ate ko na tayo araw-araw ginawa ng Diyos, laging merong blessing. Mahirap man ang buhay, may mas mahirap pa na buhay para sa iba. So, siguraduhin mo na mag-iisip ka muna. Kaya hindi ako talaga nagsalita noong ilang araw. But anyway, huwag tayo maging bad news sa umaga. Nilabas ko na yung karne ng manok. Eto din guys, eto pa yung tira na karne ng manok sa freezer. Matigas na. Inaamoy ko. Hinugasan ko siya ng ilang beses at ngayon ay aking piprituhin. So, ingredients na gagamitin natin. Meron ako dito isang Tupperware ng ingredients. So, meron akong iba't ibang klase ng mga spices. Merong sinigang, merong curry, merong afritada caldereta, merong menudo, merong afritada, meron pa nga ako dito eh. Mahilig yung mga anak ko kasi dyan. Meron akong crispy fry garlic. Masyadong malaki yan. Dito tayo. Nabuksan na siya. And then, meron din tayong breadcrumbs at saka mantika. So, go for the gold. Lutuin ko lang to guys and I'll see you shortly. A few itlog. Sarap ng tulog ko guys. Nagising na ako kagabi. Narinig ko umiyak si Chico sa kwarto nila. Kasi parang binangungot siya. At accidentally nakaihi din siya. Kaya pinalitan ko.
bumalik din siya agad ng tulog. Alauna yun ng umaga. And then, sinilip ko yung Korean novela na recently nakita ko. So, nanood pa ako ng mga 30 minutes bago bumalik ng tulog alas 2. Nagising ako alas 6 na. Normally, this week's alas 5, gising na talaga ako ng alas 5. Pero, ngayon, medyo na late dahil nga putol-putol yung tulog. So, nilagay ko na yung itlog sa aking manok. So, etong manok naka-chop na din siya, guys. Mahal ng kilo ng manok ngayon. Simula 120, umakyat na tayo ng 185. Tapos, lalagyan ko na siya diretso ng crispy fry. Hindi ko na pahahabain yung prosesyon. Kasi ganun din naman kami. Tutuloy din naman kami sa simbahan nitong itlog. Ay, nitong pritong. Tutuloy din naman to sa bunganga. Hachu, hachu. Kailangan ko ng kutsara. Kutsara yung gagamitin natin. So, habang ako'y nagmi-mix dito, naka-on na yung aking apoy at mantika. Dahil, para mainit siya. Ayan. Then, meron na siyang crispy fry. Si crispy fry kasi, hala! Nakalimutan ko, meron siyang sili. Maanghang ba? Oh no, maanghang. Wala pa siyang asin. Maanghang pala itong napili ko. Hindi man lang ako Hindi man lang ako nag-check muna. Napagalitan ako ni Calvin ito. Di bale. Next is prepare lang ako ng breadcrumbs, guys. And yeah, prito. Okay. So, ayan na, guys, ang ating manok. Kinamay lang natin yan. Huwag kayong mag-alala. Kasi meron tayong mga mga manunood dyan na perfect. So, galing dito, hinaluan ko ulit siya ng original na crispy fry. Nilagay ko sa itlog and sinampal-sampal ko dito sa breadcrumbs. So, ganyan na yung kanyang itsura. Ngayon, ilulunod ko na siya sa ating mantika. So, dalhin natin yan dito na side. Ayan. Huwag natin masyadong i-over itong ating mantika. Ayan. Dahanan lang natin yung apoy, guys. Dahil ayaw natin na ma-over cook yung sa labas natin bago maluto yung sa loob. So, hindi ko muna ginising si Calvin. Gigisingin ko siya pag meron ng lutong manok. Tuwang-tuwa ako sa mga comments niyo dun sa latest episode natin na nung hindi ako nag-expect kasi parang feeling ko sobra akong nahirapan. Hindi ako natuwa sa performance ko nung ginaya ko yung kapatid ko si Madam Ten Gibbs. Pero nabigla ako sa lahat ng mga comments na nabasa ko. Tawang-tawa ako at tawang-tawa yung mga kapatid ko. At tuwang-tuwa sila na napanood yung episode nung nakita nila na public na siya. Hindi nila in-expect
Pero hindi ko talaga nabigyan ng hustisya, guys. Very sa character ni Madam Ten Gibbs na 100%. Siguro, ano lang, nasa 10% lang yung nakaya kong gayahin. Ang hirap eh. Ang hirap. Kahit nga pagtawa niya, hindi ko ma-target. Pero one thing is, alam ko talaga, kung kita nyo na walang nasasayang sa oras ko, mas lalong walang nasasayang sa oras ng kapatid ko. Panoorin nyo yung buhay nila, guys. Promise ko sa inyo, hindi lang kayo matutuwa. Madami kayong matututunan. Ayan. Madam Ten Gibbs YouTube channel. Mawawala. Para kayong nagkaroon ng free therapy sa kanya. And then, panoorin nyo din si Madam Sheena at she. Oh, allowed na kayong tumawag ng at she sa kanya, ha? Kasi talagang nagsimula na siyang mag-vlog para makilala nyo siya. Kasi maraming nakakaalam sa kanya na stricta eh. Dahil ba yan sa pananamit mo, sis? O dahil sa tono ng pananalita mo yan, sis ba? Pero dyan sa kanyang vlog at she, ilalagay ko lahat yung mga YouTube channel nila. Huwag niyong patagalin, i-post niyo muna tong akin. Balikan niyo na lang pag na-press niyo na yung subscribe dun sa kanila. And then pagkatapos niyo kung panoorin, guys, i-click niyo na yung kanila, panoorin niyo din. Kasi, naku, meron kayong mga libreng kapatid dyan. Papamigay ko yung mga kapatid ko. Reason for selling. Reason for giving, huwag nyo na akong bayaran. Reason for giving, kuripot. Alam ko, hindi na naman yan sila magpe-prepare ng regalo nila para sa akin ngayong Pasko. Bibigyan na naman ako ng ate ko ng pre-love. Sa inyo na yan. Hindi, biro lang. Gusto nyo yung ano namin magkakapatid? Sige, yan na guys. May access na kayo. Puntahan nyo na. Tingnan natin kung maaabot sila. Maaabot nila ang 10,000 subscribers ngayong buwan ng September. Tingnan natin guys, no? Challenge natin. Sabi ako si Madam Ten Gibbs. Pag umabot ka ng 10,000 subscribers ngayong September, ano kaya, hindi niya na, i-erase niya na yung mga utang ko na nakalista dun sa kanyang sekretary. Pwede ba yun? Papayag kaya yun? Ayan, medyo na golden brown na yung first side ng manok. So, babalik ta rin ko lang siya para maluto siya ng maigi. $10,000. Kasi si Ma'am Sheena ngayon, after 2 weeks, ano na siya, 5,000 na. 5,000 subscribers. Very good. Si Madam Ten Gibbs naman, 3,000 subscribers. Ano ba yung role ng mga subscribers sa YouTube channel? Ang role ng subscribers sa YouTube channel, kung nag-subscribe ka, hindi po yan siya yung ibig sabihin na 400,000 subscriber, 400,000 yung sahod mo. Hindi po yan ganyan, ha? Okay? Ang role po ni subscriber sa YouTube channel, guys, is para ma-alert ka lang kung may bagong video na pumasok. Yun lang yung role niya. So, in case na ayaw nyong i-alert kayo, you don't have to subscribe. Pero kung gusto niyo lagi kayong updated sa kwento ng buhay, lagi kayong na-alert, pagpasok pa lang, first 5 minutes, napanood mo na agad, ganun. Mga chismis ng buhay namin, problema dito, solusyon doon, ganun. Kung gusto mo ma-alert kayo agad, gusto nyo tumawa agad pag andyan may bagong upload si Madam Ten Gibbs, mag-subscribe kayo para wala kayong mamiss. Ngayon, si ate ko, 5,000 subscribers na yan siya. Very soon. Parang madali niya na matarget yung 10,000. Masaya ako sa kanya kasi 10,000 kapatid ang nakuha niya ng isang linggo. May kapatid kang 10,000. Saan ka dyan? Ask her for advice. Libre lang yan. Si Madam Ten Gibbs naman, 3,000 subscribers na. Pero malakas ang kutob ko sa kapatid ko niyan. Madali lang yan nakakahakot ng tao kasi sa totoong buhay nga, pati mga hayop, mga sales, mga panalo sa mga raffle promo. Hakot na hakot niya. Ano pa ba? Ano yan eh, malapitin si Madam Ten Gibbs sa lahat. Lapitin siya sa tao, lapitin siya sa swerte, lapitin siya sa blessings ng buhay. Alam ko kung bakit. Kasi kahit na grabe ang kapatid, hindi yan mabait. Kasi, alam nyo,
Okay, mabait siya, pero wag mong abusuhin yung kabaitan ng mga kapatid ko. Wag niyong abusuhin. Kasi laki kami sa hirap. Pag laki ka sa hirap, hindi ka bobo. Alam mo kung kailan ka ginagamit. Alam mo kung kailan ka inaabuso. Alam mo kung kailan ka tatayo kapag hindi ka ginawa ng tama. Yung mabait, yun yung talagang 100% talaga santo. Kami santo, kami na may konting impacto. Ano to? May pumasok na akong bisita ko, Ninja Turtle. Hay! Sa wakas, tahimik ang bahay ng 2 oras. Ito yung pinakamasarap na oras sa umaga. Kasi syempre kapag morning, maingay na talaga kami guys, normal na yan. Pero we have to crave for the peace and quiet and serenity paminsan-minsan. Para naman mabalance. So ako'y nagpapasalamat sa mga paaralan dyan. Sa mga paaralan dyan, isa po kayo sa rason kung bakit hindi pa po kami baliw na mga nanay. So maraming salamat sa inyo sa pagsalunin nyo sa aming mga nanay paminsan-minsan. Ang mga anak ko po ay 2 oras na nasa paaralan ngayon. At sila po ay natututo ng mga financial literacy. Paano doblehin yung 20 at maging 40. Kung ganun ba naman lagi ang tinuturo, ay nako, ipagmamaster ko yung mga anak ko guys, masteral, hanggang maging gusto nyo maging doctoral talaga. O sige, go. Para alam niyo yung talagang kailangan natin dito sa mundo na skills, paano i-budget yung pera. Kasi ano man naman yung nag-earn ka ng pera, pero waldas dito, waldas doon, hindi ka naman marunong mag-invest, hindi ka naman marunong na magplano, mag-budget ng pera mo, bagsak pa din guys. Sayang pa din yung iyong hirap at tiyaga. Ayun. At time check natin, alas 8:30 ng umaga. Kami na lang ni Bani dito natira. Si Parts ay, may muta ba ako? I-check mo muna. Okay, wala akong muta. So, hindi ko makita sa salamin malabo yung mata ko. Si Bani na lang. dalawang beses ko na si Bani Pag natin yung mga bata, may muta ba ako? Wala po. O, sige, alis na ako. Hatid ko po yung mga bata. So, si Parts ang nagatid sa mga bata at ako po'y aalis na maya-maya. So, pagkatapos kong asikasuhin yung mga bata, ako'y magpre-prepare na ng sarili ko dahil magbebenta po ako. Pagkatapos kong magbenta ay meron akong imbitasyon ulit para magpaganda. Hoy! Grabe naman ito mga imbitasyon na magpaganda. Ay, maganda na talaga ako nito. Patay kayo niyan, guys. Magagalit na naman yung mga basher ko ngayon dyan. Magagalit naman yung mga hater ko kasi ayaw na ayaw ng mga basher at hater na merong blessing sa buhay ko at sa buhay namin ng mga anak ko. Sangka. So, iniimbitahan na naman ako, guys. So, baka mamaya ako pupuntahan yun. At meron pa akong isang imbitasyon. Hoy! Bakit ba? Bakit ko hihindian yung mga imbitasyon? Alam nyo ba na importante yan para manatiling at least lagi akong refresh at productive kahit ako lang yung isang naghahanap buhay. Sikreto ko yan, alam nyo na ngayon. Okay? So anyway, I wanted to tell you guys, yung nga ang sabi ko na kahit na gaano ka maghanap buhay, anong klaseng paraan yung gawin mo, malinis na paraan man yan or maruming paraan man yan. Ayan. Kung hindi ka talaga marunong humawak ng pera, mawawala din yan. Babagsak at babagsak din yan. So yes, hindi ako nagpaparinig. Talagang pinapatamaan ko dito si Auntie Christine. Auntie Christine, if you're watching this is blah 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 blah. This is in English. You cannot lie to me about the life in Uganda. I know. Sobrang hirap. It's very, very hard. It's so hard, the life in Uganda. It's so hard. At alam ko sa buhay na meron ka sa 6 na taon, kasama kami ng mga anak ko, na pwede kang mamasyal kahit saan, nagpapaganda ka, maganda yung kuko mo, nakakapag-perfume, nakakapag-lipstick, sakay ng eroplano, nakakapag-wifi, nakakapag-vlog, lahat. Nakakakilala ng mga tao, naging local celebrity ka dito, picture doon, lahat yan. Lahat yan ay hindi mo mararanasan, posibleng hindi mo na maranasan diyan sa bansa ninyo dahil mahirap. It's a big possibility that you cannot experience them again, especially now that you're back in your country. So what I am trying to say is, you have said lies about me and my family. And I can see your intention is very clear. You
would like to get that attention. You would like to bring me down and my family down. You would like to gain that money. I know you, Auntie, you cannot hide these things from me. You are doing something really bad and you chose to do that just because you need that money. Now, there's something I want to tell you, Auntie Christine. Use that money very well. I hope all these lies that you are saying about me and my family are worth it. Because right now, you already lost us. So at least if you have that money, just make sure that you are going to use it properly. Kasi guys, eto nga sinasabi ko sa inyo, no? Pag nandyan na yung pera, and hindi ka marunong humawak ng pera, hindi ka marunong mag-invest, hindi ka marunong magsimula ng negosyo, yung pera, para lang yung tubig na nilagay mo sa labas ng bahay or sa mainit na apoy. Mag-evaporate yan nang hindi mo nalalaman. Before you know it, wala na. Hindi mo na mahagilap. Hi Mayumi, you're back! Hi! You're happy? Oh, what happened? Patingin ako sa liig mo, bakit may pula na naman yan? Ayan si Mayumi, guys. Mayumi! Hi! Ay, ang ganda ng buhok mo, nak. Wala, marami siyang pula sa liig. Oh. Kiss mama, I love you. I love you. Mwah. Ay, hindi ako pinansin. Daniel Tiger daw. Gusto mo? Okay, so update na naman tayo. Update na naman tayo. But anyway, bago ko nga tapusin, no, I'm saying, for me kasi guys, alam ko sa sarili ko, bahala na, alam ko yung anong totoo at anong hindi totoo. Sa mga nauto-uto dyan, bahala na kayong magpauto. Kasi ako, nauto na ako eh. Kung gusto nyo mauto din, subukan. Subukan nyo ding mauto. Ayan. Okay na, nauto na ako. Nasiraan na ako. And okay lang. Kasi yun nga, malaking pangangailangan ni Ateng. Nahiya naman tayo, di ba? Siyempre, mahiya naman tayo. Nawala na siya ng oportunidad dito. Hindi ko na siya ipopromote. Tinigil ko na yung pagbibigay ng pera para sa pambayad sa apartment na hindi ko nakita. Siyempre talagang sino ba naman ang hindi magagalit, di ba? So, ang sabi ko nga ay sana ay marunong, alam niya kung paano hawakan itong kanyang ginawa, itong kanyang pinasok at kanyang pinili. Kasi alam ko kung gaano kahirap nga ang buhay sa sa Uganda, guys. Ayan. Grabe talaga yung langaw ngayon. Siguro kailangan kong magbuhos dito ng magbuhos dito ng tubig na merong sabon. Oh, bakit merong ganito dito? Ban? Merong takip ng Tupperware, dalawa. Para saan to? Ha? Masyado malakas yung TV. Hinaan mo, please. Alang kayo, di ay sorry. Tsaka yung kwintas pakisabit na bago masira. Apa? Sabit ko na dun sa accessory area. Okay. Ayan na, guys. Safe na tayo sa mga safe na tayo sa aswang. Hindi tayo safe sa kawatan kasi ang kawatan umaakyat talaga yan. Ang aswang lumilipad din naman, so hindi pa din tayo safe. Pero yan, safe na yung mga anak ko, hindi na makakapasok yung mga asong gala. Saka yung mga anak ko hindi na basta-basta makakalabas. Huwag kayong mag-alala, mahal tayo ng mga security guard dito. Nabili na natin yung mga kailangan. Last time nagkwento ako sa inyo na nabili na natin yung ating mga ibang materyales. So very soon, I'm hoping ngayong buwan, magiging okay na tong ating gate. At ngayon nilalagyan na ng wiring para sa ating lamp, ang social, para sa ilaw sa labas. Ayun. So, ang sarap pala ng feeling na mayroong gate. Bakit ngayon ko lang to naisip? Wala pala akong pera kaya hindi ko naisip. Hindi ko inisip. Pag yung intention mo naman ay alam mong klaro, crystal clear, talagang
Hindi ka mawawalan talaga ng blessing sa buhay. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo sa mga anak ko. Sabi nga ni Tita J sabi niya, nag-message si Tita J, kasi mahal na mahal niya yung mga bata. Apo ang tawag niya. Sabi niya, Princess, ilabas mo naman yung mga bata ngayong linggo. O, diba? Nakita naman nila guys, nilalabas ko yung mga bata. Pero gusto nilang makita ulit na nasa labas. Kaya ilalabas ko ulit ang mga bata. Princess, ilabas mo naman yung mga apo ko. O, ganun ang sabi. Isama mo si Calby, Princess. Bilhan mo siya ng aklat. Okay po. Princess, isama mo si Chico. Bilhan mo siya ng paborito niyang prutas. Mangga daw. Kilalang nila yung mga bata. Si Mayumi, isama mo maglaro dun sa labas. O. Tsaka, sobrang blessing. Kasi kahit na wala naman yung ambag sa lipunan. Wala man yung kanilang tatay, at least marami nagmamahal sa mga bata. So, masaya tayo doon. But, yan yung bahay natin guys. Makalat pa talaga, hindi pa organized. Time check, alas 9 na. Kailangan ko na mag-prepare. Dahil nga ako'y aalis ngayon. Ako na magmamaneho. At I think I'm going to meet my sisters today. Pero target ko pa din makauwi ng maaga kasi ayoko nang ginagabi nga sa daan magmaneho. But yun ang gusto ko talagang sabihin sa inyo guys. Kasi ito kwento ko sa inyo ha. Bago ako umalis papuntang Uganda, magkwento muna tayo bago ako hindi ka pala kumakain ng maanghang. Kaon man? Oh, hindi man maanghang masyado. Sa bata ba? Oo. Tabunan mo kay may mga lamang. Alisin mo na lang yan. Lagay mo dun sa loob ng kanin. May kanin pa? Magluto ka na kung wala na. Luto ka na lang habang bakante pa. Ayan guys, magkikwento ako sa inyo ha. Bago ako umalis papuntang Uganda, alam ko na hindi na magtatagal talaga dito si Auntie sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa kanya, Auntie, kung babalik ka ng Uganda, alam ko mahirap ang buhay. Guys, when I say mahirap ang buhay at sinabi kong alam ko, alam nyo na alam ko. Alam nyo, aware kayo kung gaano kahirap ang buhay doon kasi naikwento ko sa inyo sa araw-araw na ginawa ng Diyos nung doon kami nakatira. Ngayon, sabi ko, Auntie, para hindi ka mahirapan at hindi ka na kailangan magtrabaho, bukod sa YouTube na ginagawa mo na hindi ko alam na gagamitin mo para sirain ako, at para makapag-ipon ka ng pera na hindi ko alam kung saan mo din kakailanganin pero sana magamit mo, ay eto nga, sabi ko sa kanya na kailangan na namin magdahan-dahan na mag-save ng pera para pangkapital niya sa negosyo. Okay? Kasi alam ko ang mga taong nagmamahal sa akin, na-extend yung love nila sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. At alam mo yan, Auntie, you know that. Do not lie, Auntie, okay? You know very, very, very well that I told you about this so much. You know that I told you about this. So do not lie and do not deny when I say that I told you in the kitchen there at the back that I wanted you to go home when you are okay. Before I left Philippines, I went to Uganda. I told you that I would like to start saving. So when you are back in Uganda, you have a capital for a small store in your village. So you don't have to work. Diba, Auntie? Okay. Ganyan ako guys, tumitingin talaga ako kasi baka masabihin ninyo mamaya, nagtagalog si ma'am para hindi maintindihan. No. You saw how I struggled with 2 hours live speaking in English. Because I needed to communicate that direct while you guys are also listening. Kasi nga, naka-block ako sa lahat eh. Hindi ko naman alam na yun pala ang purpose eh. Tapos, ninakawan pa kami ng video. Auntie Christine, how dare you steal videos of me without my knowledge? How dare you hide your camera when I'm eating in my own house? How dare you film my people without asking them, yet you know that they did not want to be filmed from the beginning since the day one you arrived and since the day one you met. They never wanted to be part of this camera video vlogging, but you stole videos of them behind their back without their knowledge, and people saw that. They are not blind. They saw that you were hiding your camera and you were nervous.
in taking the video. That's why the video was short, because you were scared that if I look back, I will see what you were doing. Because we were together, you never do that, Auntie. But you have an intention to steal videos and try to back your lies up. Auntie, everything, at first, I wanted to keep quiet, but everything that you're saying now is now becoming funny and ridiculous. Ridiculous! Parang sa Harry Potter. But anyway, like I said, struggle hard. Because you are now back in your country and it's very hard. At least for me, I would say, Auntie Christine, that I know other ways to earn my income. And a lot, I cannot lie this one, people knows. Sorry guys, you can hear working in the background because may ginagawang trabaho para sa gate. But Auntie knows the source of income that I have. I do. You guys know that. Hindi po AI yung mga nagbebenta ng alahas. I do sell gold, 18 karat Saudi gold. I do sell clothes. I own small businesses that I started to sustain the needs of my children in the school and every day. Kung wala po akong money na pumapasok, kami talaga na mga anak ko ay laging nazi-zero. So I am grateful and I am blessed to say na meron akong maliit na boutique at meron po akong maliit na laundry shop. Ayan, sa awa naman ng Diyos, and God is really blessing me with things that I need for my children. Also, I know how to multiply my income by doing work, small work here and there. Sa'yo, Auntie Christine, what else other than destroying me and saying lies about me and my family just so people can watch you? Other than that, what else can you do, Auntie Christine? Because how many times I have introduced selling to you but you were not interested. So I can see that you did not want to sell, you did not want to enter the business and small shop selling or small sari-sari store in your village. So that's an X already. I guess that's it. And I know that in 6 years of being with me and my children, going back to work for someone there in your country, it will be very difficult for you to adjust. Because I know in your country, if you apply for work, your internet is limited. Your opportunity is very so limited. They will not give you that chance and extra opportunity. They will just ask you to work from 6 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening, to work Monday to Saturday, and they will pay you 150,000 Ugandan shillings in a month. And they can even ask you to work without feeding you. And you cannot even just live and just do vlogging while working. There is no such thing, Auntie Christine, and you know that. So, other than that, Auntie, destroying me and my family for your personal gain of views, what else? What else is your source of income? So, I'm not very surprised that you're doing it right now. At first, I was shocked because I did not know that you're going to choose that kind of solution for yourself after I told you that I will let you go. You have to go back to your country because trust is now gone. After I told you that I will stop giving the money for the children's apartment. And after I told you to stop vlogging my children completely. Ayan. That's the only resort you have. And I am... at first I was surprised, but now I am not surprised anymore. I can see what you are trying to do. Like I said, I wish you well. I hope that whatever you're doing right now will result into something good for you and for your children. Okay? So anyway, I guess time ko na maligo, guys. Kita-kits na lang tayo ulit mamaya. Sa lahat po ng mga nanonood, nag-comment, nasiyahan sa mga vlog naming magkakapatid at nagsusuporta. Maraming salamat po. I am slowly preparing for Chico's birthday. My Chico, my 3-year-old superhero, is turning 4 years old this October. Alhamdulillah, God is so good.
I am blessed with the life of my children. They are the gift that I will always choose every minute, every second of the day. I pray for their health and my health so I can watch my children grow. My children only has me and my family, but of course me is the major need for my children. So I always pray that God will allow me to live longer. I don't have to celebrate my birthdays, but I just always pray for good health, guys. Kasi pag may sakit ka, hindi mo ma-enjoy ang mga moments sa mundo. So anyway, sabi ko nga, Chico is turning 4 this October 23rd. October 25th. He wanted to have a superhero, very simple superhero birthday, wearing a superhero costume, Deadpool. Diba? So, asikasuhin ko na yan dahan-dahan, guys, kasi alam nyo naman, tumatakbo, lumilipad yung panahon. But I guess you will all be updated about everything, guys. Maraming salamat once again, and I'll see you on the next one. Much love, Princess